Hello guys! Welcome ulit sa ating channel. Sorry ngayon lang ulit nakapag-upload. Naging busy lang nitong nagdaang buwan. Pero ngayon, sunod-sunod din na natin ang upload hanggang may bago tayong gadget. Gagawa natin ng video yan. Kaya I hope na dyan pa din kayo sumuporta at kung bago pa lang sa aking channel, ay ma-appreciate ko kung makapag-subscribe kayo at pindutin nyo na din ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong videos. Okay. Ang i-unbox at review natin ngayon ay ang Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G China version. Yes po, China version. Ang tanong niyo po siguro ay bakit ito ang napili natin? Meron namang global version ito. Mas okay kasi ang specs ng China version kumpara sa global version. Hindi natin alam kung bakit pinag-iba ng Xiaomi yung specs nila, pero ganun nga ang nangyari. Saka pwede din naman mag-install ng Google services sa Xiaomi China version. Ang madalas daw na issue ng Chinese phone ay yung network signal dahil hindi daw compatible dito. Kaya risk pa din talaga kumuha ng China phones. Pero malalaman natin yon kapag na-test na natin yung phone. Para malaman nyo muna yung difference ng China version sa global version, ang China version ng Redmi Note Pro 11 5G ay may chipset na MediaTek Dimensity 920 5G. Equivalent nito sa Snapdragon ay Snapdragon na 778G, which is powerful na mid-range chipset na. Samantalang ang global version nito ay meron namang Snapdragon 695 5G. Hindi naman nagkakalayo pero mas powerful ng bahagya yung 778G or yung MediaTek Dimensity 920 5G. Okay, so yung pangalawang difference nila ay yung price. Ang global version kasi ay nag-range na 16 to 17,000 pero ang China version ay may price range lang na 14,000 noon. So, makakamura ka ng 2,000 to 3,000 at the same time, mas okay pa yung chipset na ginamit dito. Pero ngayon kasi, ngayong price to date ay nababa na yung global version. Makakabili ka na nito ng 10,000 brand new na sa online. What? Okay, so yung pangatlo at yung huli na difference ay yung speakers. Ang speakers na ginamit sa China Redmi Note 11 Pro 5G ay JBL speakers. So, medyo branded. Branded talaga pala. Pero ang global version ay stereo speakers. Wala siya nakalagay na brand. Pero stereo speakers na dalawa na siya. Pwede man enhance yung sound ng global version kapag in-enable mo yung Dolby Atmos feature ng phone na to. Okay, so ayun lang yung difference ng Redmi Note China version sa global version. Bago natin i-unbox, ito ang specs ng Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Chinese version. Variant of 6GB RAM, 128GB ROM storage, color of forest green, 6.67 inches Super AMOLED screen, 120Hz refresh rate, 1200 nits brightness, resolution of 1080 by 2400 pixels Full HD, Corning Gorilla Glass 5 front screen, glass back, Android 11, chipset of MediaTek Dimensity 920 5G, triple rear camera, 108 megapixel main camera, 8 megapixel ultrawide, 2 megapixel telephoto macro, 16 megapixel selfie camera with headphone jack, stereo speakers tuned by JBL, Wi-Fi 6 and dual band, Bluetooth version of 5.2 with GPS, NFC, infrared port with the fingerprint sensor, 5160 milliamperes battery, 67 watts fast charging, weight of 207 grams. Ito na, unbox natin. Ayan, usual white box ng Xiaomi phones na may kita natin. Sa front box, nakalagay ang 67 watts 5G Pro. Dapat makikita nyo yung label na yan kapag kukuha kayo ng ganitong version. So, sa side, ay nandito yung mga specs at yung mga serial numbers. Then, sa ilalim, yung parang dragon na maliit. Dragon na baby. Ayan. So, ito na yung unboxing knife natin. Yung first time ko palang makikita yung phone. Yan na.
Okay, so may tanggalin natin naka sa ibabaw. Buksan natin. Ito yung SIM ejector pin dito sa parang box na sa ibabaw, at ito yung guide, user guide. Tapos yung case, silicone case, meron siya kasamang silicone case. So tabi muna natin to. Ayun, so ito yung phone. So tabi muna natin yung phone. Tingnan natin yung ibang laman ng box. O yun, so ito yung 67 watts charger na kasama niya. Ayan, hindi naman ganun kalaki, sakto lang. Tapos ito yung cable, yung USB A to USB type C. Ayan. Ayun, so ayun lang yung laman ng box. So balik tayo sa phone. Tanggalin na natin to. Ayan guys, ang ganda niya guys, parang napaka premium yung itsura niya. So ngayon lang ako nagkaroon ng phone na yung parang yung side niya is flat. So previously yung mga phone ko is medyo pa-curve, pero ito flat. So kakaibang experience para sa akin to. So hindi naman siya parang okay naman siya sa kamay, komportable naman, maganda yung kapit sa kamay. Ayan, ayun, dark green, maganda yung medyo matte. Gusto ko yung ganitong matte, ayoko ng makintab kasi yung parang nagre-reflect, parang may reflection na may kita, saka hindi siya fingerprint magnet. Subukan natin tanggalin to. Ayan, natanggal naman agad natin. Ayan, ayan yung itsura nya. Ayan, may kita nyo medyo malaki yung camera, sinasabi ko. Ayan. Ayun, maganda. Okay, so ipakita ko muna yung mga parts ng phone. So ito yung selfie camera sa taas, dito yung speaker, yung isang speaker nya, tapos nakalagay, may nakasulat na JBL, sound by JBL. Yan, kasi yung global version walang sound by JBL. Tapos ito yung infrared port, then ito yung mic yan. Ito yung 3.5mm headphone jack sa top. Tapos sa left side wala siyang button. Then sa right side nandito yung volume saka yung power on and off, sa fingerprint scanner, and then sa bottom din yung type C USB port, yung another mic, saka yung another speaker. So ito yung lalagyan ng SIM tray. Ayan. Okay, excited ako. So try natin buksan kung may battery. May battery naman. Hindi pa natin ito nasa setup guys.
So baka di natin makita agad. Ayan, makita nyo Chinese yung parang operating system niya. So okay naman yung ano niya. Maganda naman yung screen. Okay, so ayun, i-set up na din natin, tapos review na natin ang phone. Balikan ko kayo. Okay, so tapos na natin i-set up yung phone. So hindi naman ako nahirapan mag-install ng Google Services dito. So pag mag-i-install ka ng Google Services, so pupunta ka lang sa Get Apps ng phone. Ayan, Get Apps. Then pagdating mo dyan, hanapin mo yung Google Play. Search mo lang yung Google Play. Then search. So ilalabas yung Google Play. Tapos ayan, so kung hindi pa siya naka-install, so i-install mo siya diyan. Tapos pagka-install mo, diyan ka na mag-install ng mga kailangan mong apps. Yan yung gagamitin mong parang store para mag-install ng mga apps na kailangan mo sa phone mo. So assist na yun pag na-install mo na lahat. So ito na yung tsura ng phone. Para na siyang global version na po. Ayun, bale, smooth lang naman yung installation niya. So, wala naman ako naging problema sa pag-install ng mga apps. So, dito nakapag-install ako ng mga Gcash, Lazada, Shopee, mga games at walang problema. Lahat naman na-install ko nang walang problema. So, parang, ayun nga, yung parang ano lang din, global version lang din yung ginagamit mong phone dito. Okay, so pag-usapan naman natin yung build. So, gustong-gusto ko yung build niya. Tulad ng sabi ko, ibang experience kapag yung pag ito yung hinahawakan mo na phone. So medyo square type to, parang iPhone build. Parang comfortable pa din sa kamay kasi hindi naman medyo matalas yung edge niya, smooth pa rin. Ayan yung edge niya. So bale yung front nito ay Gorilla Glass 5, so matibay na. At yung back niya is glass naman, so glass siya, hindi siya plastic. According sa nakakasulat sa kamukha naman siyang glass talaga. So ayun, pero yung frame nito, yung frame is plastic, pero hindi naman siya mukhang plastic, hindi naman halatang plastic. Ayan, parang aluminum, pero plastic according to Xiaomi, plastic lang to yung frame, pero hindi naman siya halatang plastic at mukhang elegant pa rin naman tingnan, mukhang mamahalin pa rin. So hindi siya, gusto ko sabihin niya, hindi siya makintab at hindi siya fingerprint magnet. Ayan. Kaya hindi mo na kailangan laging punasan yung phone na to. Kaya para sa akin, goods ang build nito, itong Xiaomi Note Pro. Ayan. So pag-usapan naman natin yung display niya. Ayun, napakaganda ng display nito. Napaka-natural ng kulay. At buhay na buhay dahil sa screen niyang Super AMOLED. So ikukumpara mo sa phone ko na ginagamit, yung Poco F3, ay mas gusto ko yung display nito kasi napaka-natural. Kasi yung Poco F3 medyo yellowish. Hindi naman siya yellowish, parang medyo warm yung kulay. Ito kasi parang natural yung color niya. Pagka ayun, yung parang natural, basta natural siya, hindi siya yung parang warm, parang cool color yung lumalabas. Ayan, ito yun naman. So makulay din naman yung Poco F3, pero ito naman yung pagkakulay niya is may pagka-cool yung kulay niya. So gusto ko yung ganun sa phone. Nandito na din tayo sa display. So ito yung itsura niya sa YouTube. So play tayo ng isang video dito. Tuloy natin yung sound, baka makapiright. So ayan, kasi tingnan natin yung kaya niya, maabot siya ng 4K video ang kaya niyang
i-play dito sa YouTube. Then bali piliin natin yung cellphone kahit dito lang sa 1080p. Yan, napakakulay ng display niya guys. Ayan, nakita nyo naman, napakakulay na display, napakaganda, napaka-vibrant. Ayun, wala akong masabi. So ang ganda ng kulay, napaka satisfying tingnan, parang sarap talaga manood dito. Ayun, buhay na buhay ang kulay niya. So kung manonood ka dito ng mga palabas, sa mga TV series, ay talaga mag-enjoy ka dito sa phone na to, dahil napakaganda ng kulay niya dahil sa AMOLED niyang display. Okay, so sa camera, so tingnan natin yung settings ng camera dito. So makita mo sa settings ng camera, ayan, meron siyang dynamic shots. So pagka inon mo yan, ayan, dynamic shots, nakasulat. So dito mayroon siyang Pro documents. Ayun, nagamit ko yung documents na yan. So kung meron kang parang resibo na gusto mong picturean lang yung resibo na yun, so ito yung gagamitin mo. Yung parang makukuha lang niya is mismo yung papel, hindi makasama yung background. So para sa akin useful tong documents na picture na to sa camera. So sa video, ayun, meron siyang 0.6 2 times zoom. Ayun, meron siyang 2 times zoom hanggang 6 times zoom. Hanggang 6 times zoom ang pwede niya sa video. 6 times. So balik natin sa dati. Tapos tingnan natin yung ngayon, sa rear camera, pwede ka mag-record up to 4K video. Ayun. So tingnan natin sa front camera. Sa front camera, pwede ka mag-record ng 1080p with 60 frame per seconds. So ayan. Ayan, so ayan, meron siyang macro, parang kung medyo nalabo ni mata mo, so pwede mo gamitin yan para makita mo yung mga kailangan mong maliliit na parang masumo yung mga maliliit na bagay na pinipicturean mo, or yung mga di mo mabasa, para mabasa mo pag ginamit mo yan. So ito pa, makikita mo din sa video, movie frame, grid lines. Yan, pwede mong lagyan ng grid lines. Yan natin tong settings. Yun, so ito yung settings na meron. Ayan. Okay, so test may photo. Ayan, photo, portrait, night, more. So meron siya 108 megapixel camera, na ito talaga yung parang isa pang feature na pinagmamalaki ng Redmi Note 11 Pro, yung 108 megapixel. So pag yan ginamit mo, sobrang linaw ng picture na makukuha mo. Tapos mayroon siyang short video, panorama, vlog, slow motion, time-lapse, AI watermark. Yun. So gusto mo lagyan ng watermark, long exposure, edit. Yan. Ayun yung mga feature niya sa camera ng phone.
Ito, ang binibidyohan natin ng pusa natin si Henry. So, ito yung 1080p na video. Ayan. Ito yung sa main camera. So ito, aalamin natin kung okay yung network niya, kung gumagana ba siya sa mga SIM na meron tayo dito. So ito ngayon nilagyan natin ng SIM ng meron ako ditong SIM ng Globe at Gomo. So mamaya isalpa ko din yung dito na SIM. Pero sa ngayon wala akong smart, so ito lang yung matetest natin. So ito, try natin yung Globe kung okay naman signal niya. So, ito kahit hindi mo pa ino-open yung network niya, lumalabas na agad yung 5G. Yan. Ibig sabihin, okay. Makakapag 5G ka dito. 5G network dito. Kung 5G naman yung SIM mo. So, subukan natin i-on yung data Globe. So, yun. Kung may nakita ka na parang araw-araw down or up, sabihin naka-active yung Globe. So tingnan natin kung mabilis yung internet. Okay, so natin mag-open ng example Google. Okay, yun, mabilis naman. So search tayo ng mga site. Ayan, mabilis naman siya mag-load. So ibig sabihin okay yung ano niya dito, okay yung network na dito ng Globe. So walang problema. Ayun, mabilis yung internet niya, nag-load agad. So tingnan natin sa video. Open tayo ng YouTube video natin kung kaya yung 1080p. Cancel natin to. Ano tayo ng 4K video na 1080p lang. Ayun, so okay naman, hindi naman siya ang tawag dito ay nagbabuffer, dire-diretso naman yung video niya. So walang problema pag low ang ginamit mo dito. Okay, so yun, so lipat naman tayo sa Gomo kung okay yung Gomo network dito. So patay sa Gomo. Ayan, so pwede ka palang gumamit ulit ng dual SIM. So kung gusto mong dalawang SIM ang ilagay mo, pwede. Okay, so yun, ayan, so in-enable ko na yung Gomo. So makikita nyo meron na siyang arrow down, arrow up. Yun, so may second network nya. So test natin yung hanap tayo ng ano dito, ng itong ABS-CBN News. Ayun, so okay naman, medyo medyo matagal lang mag-load, pero
Okay naman, gumagana naman yung network ng GOMO. Yun. So, yung makikita nyo, 5G, pwede siya sa 5G. Test naman natin ang YouTube. YouTube. Kaya natin kung magpa-play ng walang buffer. So, di tayo sa isang video. Okay. Skip ads tayo. Ayan na. So, ito. Pwede tayo ng ayun. So, naka ano tayo. 1080p. Tapos, nakikita mo na dire-diretso siya. Wala siyang buffer. Okay. So, ibig sabihin, wala rin problema yung GOMO dito. So, okay na okay to. Goods na gusto sa Globe at GOMO na SIM. Alright, so nilagay na natin yung dito SIM natin dito sa Redmi Note Pro. So, okay, so yun, makita nyo na may 5G siya. Ibig sabihin, nadedetect niya yung 5G ng SIM. So, ibig sabihin, goods na goods dito yung dito SIM natin sa Redmi Note Pro. Ayan, tapos parang may malabas na HD. Not sure kung para saan yung HD. Pero anyways, ayun, nadedetect yung 5G, nadedetect yung SIM, ibig sabihin goods ang dito. So, enable na natin dito, naka-enable na pala. Tapos yun, makikita mo may parang arrow up and down, ibig sabihin, active na yung network ng dito. So, try na natin mag-search ng site using the dito. Okay, ano kaya yung mabilis na pwede nating gamitin? Ito, GSM Arena. Ayun, so mabilis din siya. Wala rin problema sa pag-browse dito, mabilis yung loading ng dito pagka mag-internet ka dito. So, magamit tayo ng ibang ano dito, ibang link. Ito. Ayun, so yun. Ayun, mabilis siya, walang problema. Hindi naman siya parang nag-hang o nag-buffer. Ayos na ayos. Ibig sabihin, pag mag-browse ka dito, mag-internet ka dito sa may dito, gamit dito si mo, okay, walang problema. So, goods na goods. So, check naman natin yung YouTube kung okay na okay din ang YouTube dito. So, ayan. Okay, mabilis naman din ang loading. So, hanap tayo ng video na pwede nating gawin pang sample. So, ito. Ayun. So, okay, mabilis din yung ano niya, pag open ng video. Tapos, set natin yung video resolution for 1080p. Kung tingnan natin kung magbabuffer. Okay, ayun na siya. Okay, so wala rin problema. Walang buffer, maganda yung screen. Ayun, tuloy-tuloy siya, hindi siya minto, walang hang. So, ayun, so ibig sabihin, goods na goods din dito yung dito sa cellphone na to. So, para sa akin, may problema yung network na sinasabi ng iba na meron daw problema yung network dito. Minsan hindi gumagana yung ibang network. Pero sa akin, wala akong nakitang issue. Sound naman tayo. Bale yung sound nito ay JBL nga pala. So, JBL, sound by JBL. Yung speaker niya. So, for sure, maganda yung sound nito. Yan, medyo, ayan, yung nakasulat sa taas. Sound by JBL. So, ito, bali, dual speaker sa baba at itaas. So, mag-play tayo ng isang non-copyright song. So, ito, play natin. Tapos pakinggan nyo kung okay yung sound. Ayan, nasa natin. Ayan yung maximum sound. Ayan.
So yun, napakalakas ng sound. Tapos buo yung sound niya. So inaano ko kung ano yung kung mas maganda ba siya sa Poco F3 sound. Parang hindi ko naman nakita yung difference. Siguro yung difference mas malakas siya. Mas malakas ang sound nito at buo. So parang parehas lang, pero siguro sa lakas na lang nagkakatalo, malakas yung sound niya. Saka maganda ito, no, may ma-bass naman siya. Kaya panalo na rin sa akin yung sound nito. Maganda yung sound ng phone nito. Try naman natin maglaro ng mobile games dito. So ito, Mobile Legends. Nag-install tayo ng Mobile Legends. Tingnan natin yung max settings na pwedeng mailagay dito. So ayan, so meron siyang, lagyan natin high frame rate na high, graphics is high. So ultra natin, ayan, ultra update settings. So ngayon meron siyang ultra sa high. So yun, good sang settings niya. Yung Mobile Legends dito is pwede mong iset ng ultra high yung graphics sa high frame ng high. Ayun, so wala namang problema, napakasmooth sa akin. Wala akong napapasin na lag. So siguro dahil maganda yung internet connection natin, pero ayun, kasi tayo, nakapatay tayo ng isa. So try natin tapusin para push na natin to, guys. Ayan, push. Push na. Mamatay pa tayo. Yun. Ang AM mga kalaban natin. Pot. End na natin, end. Ayun, tayong na yun. Buti, enable tayo ni ayan, matapos na. End na natin to, guys. Okay, napaka-enjoyable maglaro dito. Gusto ko. Ayan, try natin tapusin na. Kaso wala tayong katulong. Wala tayong katulong magtapos ng hindi pa tapos, pero yun na, tapusin. Huwag natin patagalin. Tapos na natin itong games. Review natin. Ayun, guys, so tapos na. So ito, medyo nararamdaman akong init sa likod habang naglalaro, pero hindi naman sobrang init, sakto lang. Kasi nga naka ultra graphics tayo. Kaya siguro mainit, pero hindi naman, nakita nyo naman, hindi siya
force sa close, ibig sabihin kayang-kaya niya. Yung init din naman masyado ganun kainit, mainit siya pero hindi siya ganun kainit. Tapos wala akong naramdaman na lag, kayang-kaya kahit ultra HD yung gamit saka yung high frame rate. So para sa Mobile Legends, approve na approve yung goods na goods yung ano nito, yung gaming nito pag itong ginamit mong cellphone na Redmi Note 11 Pro. Ayun ang review natin sa phone na to, sa Redmi Note 11 Pro 5G. So gaya ng sinabi ko, susunod natin ang video natin. So pag nagkaroon tayo ng bagong gadget, igagawan agad natin ng video para makadami tayo at makabal tayo sa mga di natin nagawang video dati. Kakaroon natin yan. Kaya need ko po yung support nyo na tangkilikin ng ating channel para makapag-upload pa tayo at tumagal ang ating channel. So subscribe po tayo at i-click ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong videos na i-upload. Ito po ulit ang gadget unboxing. Kita-kita tayo ulit sa aking next video. Peace out.